Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang iyong ama ang nagdulot ng pagbubuntis sa kapatid ko. Mahina lang ang pagkakasabi ni McCoy niyon pero parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Cindy. Nasa isang kainan sila na bukas buong araw at gabi. Si Ella ay nagboluntaryo ng umuko pa ng bukod na mesa para makapag-usap sila ng sarilina ni McCoy. Sinong nagsabi sa iyong daddy ko nga ang nakabuntis sa kapatid mo? Si Ate Gwen mismo ang nagsabi. Si Antonio Ambrida ang ama ng kanyang bagong silang na anak na babae. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Bagamat ang kanyang ama ay isang malubhang sugalero, wala siyang kasaysayan ng pagiging hindi tapat sa asawa. Sigurado siyang mahal nito ang mommy niya. Hindi siya magtatangkang magkaroon ng pakikipagrelasyon sa labas ng kasal. Nagsisinungaling ka. Ilang saglit na pinagmasdan siya nito. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng buntong hininga. Sana nga. Nagsisinungaling na lang ako, pero hindi ako ganoon, hindi ako nagsisinungaling. Inaasahan mo bang maniniwala ako sa'yo? Umiling ito. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Iniwan ko lang si Kisha sa assistant ko kanina. Kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya ngayong gabi. At wala talaga akong alam sa pagpapalaki ng bata. Nasaan ang kapatid mo? Umalis siya na walang paalam. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniwan niya sa akin ang bata. At hindi ko alam kung paano ko aalagaan si Kisha. Bakit sinasabi mo sa akin ito ngayon? Gusto ko sanang tulungan mo ako sa pag-aalaga sa kanya habang hindi pa bumabalik ang magaling kong kapatid. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Kinukuha mo akong yaya? Mukha ba akong yaya? Kapatid mo naman ang aalagaan mo, eh. Kaysa naman kumuha pa ako ng ibang mag-aalaga sa kanya, mabuti nang ikaw na kadugo niya ang makasama niya. Hindi ka sigurado kung kapatid ko nga siya, asik niya rito. Hindi pa rin siya kumbinsidong kayang gawin ng daddy niyang pagtaksilan ang mommy niya. May paraan para mapatunayan yan. Pero sa ngayon, kailangan ni Kisha ng taong tunay na mag-aalaga sa kanya. At ikaw lang ang nakikita kong bagay para doon. May trabaho ako. Bigla siyang napakagatlabi. Naalala niyang suspendido nga pala siya ng 2 linggo. At nangangahulugan din iyon na wala siyang kita sa loob ng panahong iyon. Pwede kang mag-indefinite leave. Bumalik ka na lang sa trabaho mo kapag na-realize na ng kapatid kong kailangan siya ng anak niya. Teka nga muna, bakit ba parang siguradong-sigurado kang tatanggapin ko ang iniaalok mo? Wala ka ng ibang pagpipilian, Cindy. Kapag hindi ka pumayag, mapipilitan akong sabihin sa mommy mo ang tungkol sa bata. Nanlaki na naman ang mga mata niya. Parang ibang tao ang kaharap niya at hindi ang McCoy na tumulong sa kanya noon sa Zebus sa pang-insulto ni Carlisle. Ngayon, gagamitin mo ang bata na pananakot sa akin. Umiling ito. Maniwala ka, hindi ko rin ginustong umabot ito sa ganito. Kaya ikaw muna ang kinausap ko. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na itong bumuntong hininga mula pa kaninang magsimula silang mag-usap. Cindy, wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Mukha ba akong marunong mag-alaga ng bata? Alam niya ang mga pangunahing kaalaman sa pag-aalaga ng sanggol, pero bakit niya kailangang sabihin iyon sa kanya? At least, babae ka. Sa isang paraan, nandyan ang tinatawag nilang mother's instinct, paliwanag niya. Kagaya ng sinabi ko, may trabaho ako. Hindi ako marunong mag-alaga ng bata. At wala akong planong tulungan ka sa problema mo. Mukha namang marami kang pera, pwede ka namang kumuha ng yaya. Wala ka bang malasakit man lang sa kapatid mo? Natigilan siya. Kinokonsensya naman siya nito ngayon. Sa isang paraan, tinatamaan niya ang isang sensitibong bahagi. Paano kung kapatid niya ang pamangkin nito? Hindi ko siya kapatid, sabi niya ng banayad para mapagaan ang kanyang konsensya. Paano ka naman sigurado? Yumuko siya. Ayaw niyang makita niyang nag-aalinlangan siya.
May mga araw na hindi umuuwi sa bahay nila ang tatay niya. At tanging Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya noong mga panahong iyon. Tingnan mo, kung ito ang bayad na hinihingi mo sa pagtulong mo sa akin noon sa restaurant, hindi kita matutulungan. Hindi ako humihingi ng kapalit sa ibinigay kong tulong sa'yo. Wala naman talaga yon. Ginawa ko lang ang tingin ko na tama noong nasa restaurant ako. At wala yan kinalaman dito. Ni hindi ko pa nga alam na ang daddy mo pala ang nakabuntis sa kapatid ko nung nangyari yon. Nalaman ko lang nang sinabi ni Ate Gwen ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa kanya. At kumuha ako ng tao para silipin ang background ng tatay mo at ayun, eto na. Maniniwala ka bang magkababayan pa pala tayo? Napamaang siya. Oo, Cindy. Taga-Hunterial din ang pamilya ko. Naroon pa rin ang mga magulang ko. Hindi na niya pinansin ang sinabi nito. Hindi ang daddy ko ang ama ng pamangkin mo, sabi na lang niya. Ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Pero gaya ng sabi ko, hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Ang mahalaga ay ang mag-aalaga kay Kisha. At haharapin natin ito ng magkasama. Pasensya na, pero hindi ko kaya. Gaya rin ng sinabi ko, may trabaho ako. 3 beses ng sahod mo sa Zebus ang ibibigay ko sa'yo, putol nito sa sinasabi niya. 3 beses? Mabilis siyang nagkwenta. Malaking tulong iyon sa suliranin sa pananalapi ng pamilya nila sa ngayon. Napailing siya. Ayaw niyang masilaw sa iniaalok nito. Kapag tinanggap niya iyon, para na rin niyang tinanggap ang sinabi nitong half-sister niya ang pamangkin nito. Pero paano nga kung nagsasabi ito ng totoo? Paano nga kung kapatid niya ang bata? Pasensya na. Tumayo na siya. Binibigyan kita hanggang bukas ng tanghali para magdesisyon. Napamaang siya rito. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko tatanggapin ang alok mo. Gaya ng sinabi ko, wala ka pagpipilian, Cindy. Iniabot nito sa kanya ang isang tarheta. Pwede mo akong tawagan o puntahan dyan kapag napag-isipan mo na. Kapag wala akong narinig sa iyo hanggang bukas ng 2:00, makikita na lang tayo sa bahay ninyo. Baka matulungan ako ng nanay mo sa problema ko, siya ang nagpalaki sa 3 ninyong magkakapatid, kaya siguradong marunong siyang mag-alaga ng sanggol. Pananakot. Iyan nga ang tawag at gusto niya siyang kamuhian dahil doon. Napahinto si Cindy sa bungad ng kusina nang makitang ang daddy niya ang nagluluto sa harap ng kalan. Nagulat siya dahil iyon ang unang pagkakataong inabutan niya ito paggising niya. Kung hindi kasi wala ito sa bahay nila at nakababad pa sa kasino o ordinaryong pasugalan ay tulog pa ito. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng pansugal. Hindi na siya nag-abala pang magtanong. Noon lang niya naiisip iyon. Nakakapagsugal pa ito sa kabila ng bagsak na kabuhayan nila at nagawa pang mambabae. Magagawa ba niyang diretsang tanungin ito tungkol sa kapatid ni McCoy? Paano niya kakausapin ang kanyang ama? Dad, nagkaroon ka ba ng relasyon kay Gwen Ortiga? Nabuntis mo ba siya? Napailing siya. Hindi niya iyon kayang itanong dito. Kahit sinasabi niya sa sariling hindi nito kayang gawin iyon, pero hindi pa rin siya handa sa sagot niya. Pipihit na sana siya pabalik ng kwarto nila ni Sharona, pero nakita na siya ng daddy niya. Kakain ka na ba, anak? Sinigang ang niluluto ko, malapit na itong maluto. Matagal na silang hindi nag-uusap, kahit simpleng usapan lang na ganun. At doon niya na-realize sa sandaling iyon na namimiss niya siya. Parang may kung anong humaplos sa puso niya. Mamaya na lang, Dad. Si, Mommy. Nasa kwarto, nagpapahinga. Masama ang pakiramdam ng mommy mo kagabi pa. Kaya nga ako na lang ang nagluto. Ano nang sakit ni mommy? Nag-aalalang tanong niya. Kaya pala hindi nito hinintay ang pagdating niya ng nagdaang gabi. Nananakit daw ang dibdib niya. Ha? Baka kailangang madala sa doktor si mommy. Kagabi pa yon. Maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi ko na lang pinakikilos dahil gusto kong makapahinga siya ng mabuti. Nakakatensyon ang katahimikang namagitan sa kanilang mag-ama. Ilang sandaling nakatingin ito sa kanya. Parang may gusto itong sabihin sa kanya pero tila hindi nito alam kung paano mag-uumpisa. Tungkol kaya kay Gwen? Sisilipin ko muna siya sa kwarto ninyo, paalam niya rito. Kung hindi pa siya handa, bibigyan niya siya ng panahon. Tumango ito. Tatawagin na lang kita kapag luto na ito. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa kwarto ng mga ito.
Nadatnan niyang nakaupo ito sa kama, nakasandal ang likod sa headboard, at nakapikit ang mga mata. Mommy! Saka lang nito idinilat ang mga mata. Cindy, kumain ka na ba? Naupo siya sa gilid ng kama. Kumusta ka na? Ang sabi ni Daddy, nahihirapan ka raw huminga. Siguro, dapat kumonsulta ka sa doktor mo. Matagal ka na ring hindi nakakapagpa-check up. Wala ito. Napagod lang siguro ako dahil namalengke kami kahapon ng daddy mo, nakangiting sabi nito. Kumunot ang noo niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Alam ko. Ako nga rin ay nagulat nang maghapong nagstay sa bahay ang daddy mo. Tapos, nang sabihin kong mamamalengke ako, sumama siya sa akin. Sa tingin ko, ito na ang simula ng pagbabago ng daddy mo, Cindy. Siguro, ngayon lang niya na-realize kung ano ang nawala sa atin dahil sa bisyo niya. Ang saya ko talaga. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kitang-kita sa mukha niya ang kasiyahan. Unang pagkakataon iyong nakita niyang ganoon ito kasaya mula nang lumipat sila sa apartment na iyon. Alam kong mag-iisip ng maayos ang tatay mo. Masaya ako na ngayon na ang panahong iyon. Makakabawi rin tayo, anak. Hindi man natin ma-recover lahat ng nawala sa atin, sigurado akong gagawa ng paraan ang daddy mo para maging panatag uli kahit paano ang buhay natin. Puno ng pag-asa ang boses ng kanyang ina. Pagdating noon, pwede mo na sigurong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tutal. 1 taon na lang naman at graduate ka na. Paano niya sasabihin dito kahit ang posibilidad lang na baka nagkaanak sa labas ang daddy niya? Tiyak na masisira ang puso ng kanyang ina. Hindi niya kakayanin iyon. Masyadong mahina ang puso nito. Pero kung hindi niya sasabihin dito, paano kung si Makoy Ortiga mismo ang magsabi rito? Hindi niya kilala ang lalaki, hindi niya alam kung ano ang kayang gawin nito. Isa lang ang nasisiguro niya, hindi niya kayang ipakipagsapalaran ang kalusugan at kondisyon ng kanyang mommy. Patutunayan niyang mali ang sinasabi ni Makoy na ang daddy niya ang nakabuntis sa kapatid nito. Pero gaano nga ba siya kasigurado roon? Ito naman kasing si daddy. Maktol na lang niya sa kanyang sarili. Kumukuha si Makoy ng damit sa closet nang marinig niyang pumapalahaw ng iyak si Kisha sa kabilang kwarto. Katatapos lang niyang maligo kaya hindi pa siya nakakapagsuot ng damit. Hindi siya pumasok sa opisina dahil wala ngang makakasama ang pamangkin niya. Inabot na siya nang hiyang muling iwan ito sa poder ng assistant niya dahil may sariling anak din itong iniintindi. Nagtapi na lang muna siya ng tuwalya at tinungo ang kwarto nito. Kinarga niya ito at saka isinayaw-sayaw. Sinubukan niyang padedehin ito pero iniiwas nito ang bibig sa feeding bottle. Tuloy pa rin ito sa pag-iyak. Diyos ko, sana tumigil na siya sa pag-iyak. Paulit-ulit na usal niya. Nabibingi na siya sa paggandal nito. Tiningnan niya ang oras sa wall clock. Lagpas na ng 12:00. Anumang sandali darating na si Cindy. Napahinto siya sa kanyang iniisip. Gaano siya kasigurong darating nga ito? At paano nga kung hindi siya dumating? Ano ang gagawin mo, Makoy? Pwede naman siyang kumuha ng yaya kahit kailan. Pero hindi naman siya mapapalagay na ibang tao ang makakasama ni Kisha sa pad niya. Pwede ring iuwi niya ito sa Hunteria, hindi sa bahay ng mga magulang niya, kundi sa Mountain Foot Rest House niya. Pero isang matandang lalaki lang ang kawaksi niya roon. Pwede rin siguro sa bahay ng mga magulang niya. Doon ay maraming kawaksi sa bahay na pwedeng mag-alaga sa bata. Pero sa kabilang banda, ibig sabihin din nun ay handa na siyang sabihin sa mga magulang nila kung ano talaga ang nangyari kay Gwen. At siguradong hindi papayag ang papa niya na hindi hanapin ang kapatid niya. Bakit nga ba ayaw mong hanapin na lang si Gwen para matapos na ang problema mo sa anak niya? Gusto niyang bigyan ng panahon ang kapatid niya para mag-isip, para maihanda ang sarili sa bagong buhay niya. May tiwala siya sa kanya. Naniniwala siya na pagkatapos ng kanyang pamamahinga, magbabago na siya. Pinagmasdan niya si Kisha. Pilit na humanap siya ng resemblance nito kay Cindy. Pero wala siyang nakitang pagkakapareho sa mukha ng mga ito. Pero sa ngayon, maaga pa para magpasya. Napangiti siya dahil hindi na ito umiiyak habang kalong niya. Pero sandali lang pala ang pananahimik nito. Muli na naman itong pumalahaw. Sa pagkakataong iyon, higit na malakas iyon kaysa kanina. Sana maging soprano diva ka talaga pag lumaki ka. Inis na sabi niya at isinayaw-sayaw na naman ito. Kanina pa nasa tapat ng pinto ng unit ni Makoy si Cindy pero hindi pa rin niya magawang kumatok doon.
Hindi pa rin siya makapagdesisyon kung iyon nga ang pinakatamang gawin niya sa gitna ng matinding problema niya sa kasalukuyan. Bumuntong hininga siya. Hindi niya ma-imagine kapag sinabi ni McCoy sa mommy niya ang tungkol sa pagkakabuntis ng daddy niya sa kapatid nito. Baka kung mapaano ang mommy niya. Hindi lang baka. Natitiyak niyang hindi maganda ang mangyayari sa kanyang ina. At ano na lang ang magiging reaksyon ni Alas at Sharona kapag nalaman ng mga ito ang tungkol doon. Siguradong mas lalala ang pagrerebelde ni Sharona kapag nalaman nito ang tungkol sa pambababae ng daddy nila. Pero hindi ka pa naman sigurado na totoong nagkaanak nga ang daddy mo sa labas, Cindy. Bibigyan mo siya ng pagkakataong maniwala sa kanya, pagkausap niya sa sarili. Napabuntong hininga siya. Hindi niya hahayaang magulo ang buhay nilang sinisimulang buuin uli ng daddy niya. Pero siguradong mangyayari iyon kapag nagsalita si McCoy. Buwisit na McCoy iyon, akala ko bayani, kontrabida din pala. Sa loob-loob niya. Paparoon na siyang kumatok sa pinto nang bigla siyang nagbago ng isip. Tumalikod na siya. Maglalakad na siya patungo sa elevator nang may magsalita sa likuran niya. Hi, nagkamali kayata ng unit. Nilingon niya ang nagsalita. Mukhang teenager, mga huli na sa teens, hinala niya. Gwapo ang itsura nito. Kamukha ni Dennis Trillo. Nakadungaw ito sa unit na katapat ng kay McCoy. Umiti siya rito. Hindi matipid na sagot niya. Nakita kita sa peephole kanina pa. Nasa tapat ka ng 702. Wala bang tao sa loob ng unit ni Mr. Ortiga? Umiling na lang siya. Sige, kailangan ko nang umalis. Hindi, sandali lang. Lumabas ito ng unit at lumapit sa kanya. Ihahatid kita sa lobby. At baka, pwede tayong magkape o kung ano paman. May kapehan kasi sa baba. Ha? Nagulat siya. Napaka-straightforward naman ng batang ito. Hindi niya alam kung mamangha o ano. Sa huli ay pinili niyang matawa na lang. Masyado na siyang ninenerbiyos para magkape. Siguro sa ibang pagkakataon na lang, bata. Tumaas ang kilay nito. Bata. Hindi ako bata. Owen ang pangalan ko. Ikaw naman ay. Sabi niya habang iniabot ang kamay para makipagkamay. Natawa na naman siya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Cindy. Cindy. Tulad ni na Cindy Corleto o Cindy Lauper. Hindi, anya sabay tawa. Pasimpleng binawi na niya ang kanyang kamay. Cindy, may isa simula at dobling isa dulo. Hindi naman, ani niya, nakangiti pa rin. May oras pa naman siya. I-entertain muna niya ang batang ito. Oh, nakakatuwa. Saan galing ang spelling na yon? Wala akong ideya. Tumawa siya. Nakakatuwa rin pala ang binatilyong ito. Ngayon ko lang naisip, hindi ko pa yata natanong kay mama kung bakit yan ang pangalan ko. E di pag-usapan natin ang tungkol sa mga pangalan at spelling habang umiinom ng kape. Ano sa tingin mo? Napailing siya. Grabe ang tiyaga. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Siyempre naman. Sagot nito sabay pamilog ng mata. Pag may kadate ako, hindi ako naghahati sa bayad. Oo siya. Umirap siya ng bahagya. Siguraduhin mo lang bata kasi wala talaga akong pambayad. Halika na. Iginya na siya nito patungo sa elevator. Hanggang sa makababa sila sa lobby at makapasok sa kapihan ay nakaalalay ito sa kanya. Sa susunod na kabanata, posibleng mas lalong malito si Cindy sa tunay na pagkatao ni Keisha at magsimula siyang maghanap ng konkretong ebidensya tungkol sa diumano ay pagtataksil ng kanyang ama. Samantala, ang bagong kakilala niyang si Owen ay maaaring magdulot ng bagong kulay o komplikasyon sa kanyang sitwasyon. Kaya abangan natin,